Si Pangulong Marcos na pag-aralan ng panukalang batas at gayon din ang posibleng pagbabawal ng mararahas na online game sa bansa. Ipinagbawal din ng CICC ang online game na Gorebox na sinasabing nilalaro ng estudyanteng namaril sa Tacloban City. Sa inyong palagay, dapat nga bang ibaba ang age of criminal liability at ipagbawal ang mararahas na online games? Ayun, okay. Mahaba itong conversation na to. Gusto lang natin bigyan lang natin ng diin yung antas ng sensitivity ng issue na to. Dahil syempre buhay, no, at kasiguridad ng mga kabataan na nakasalalay. O doon muna sa unang usapin ng syempre lagi na lang nangyayari, no. Una, reactive na naman, no. Tuwing may nagkakaroon ng ganitong insidente ng karahasan, saka lumulutang ang issue ng pagbababa. Siguro doon muna tayo sa Juvenile Justice and Welfare Act, no? Anong tingin niyo doon? Ibababa yung age of criminal liability? Linawin natin ang sabi sa batas, no? Una, bakit kailangan nating isipin na ang mga bata kasi iba yung mindset niyan, iba yung mentalidad niyan. And lahat tayo dumaan sa kabataan, no? May mga kalokohan tayong mga ginagawa, hindi natin naintindihan hanggang ngayon kung bakit natin ginawa. Why? Because of two things. The first one is hindi pa tayo ganun ka-expose sa totoong mundo. Pangalawa, cognitively speaking, yung development ng kanilang utak hindi pa full. Yung may mga ma-study na 24 nga ang full di ba? Pero as early as 18 and as early as 15 binibigyan na natin sila ng criminal liability kasi ibig sabihin hindi naman ibig sabihin hindi pa full yung cognitive development mo hindi ka na nakakapag-exercise ng discretion. Nire-recognize lang ng batas na hindi pa full. Yung hindi ka pa maraming wisdom, hindi ka pa maraming life experience, hindi pa full yung development ng utak mo. And therefore, iba dapat yung treatment sa'yo as opposed to a regular person na full na yung cognitive development, na exposed na, may guidance na. So, alalahanin natin na yung pinanggagalingan ng batas is hindi naman nanggaling na lang kung saan. Empirical yan. No? Ngayon, ang ibig sabihin ba niyan, ultimately, wala na silang criminal liability? Hindi totoo yan. 15 to 18 years old, pwede ka ng kasuhan like an ordinary adult pagka meron kang discernment. Ang sabi ng batas, 14 and 12, hindi ibig sabihin walang gagawin sa'yo, ha? Ang ibig sabihin lang, hindi automatically criminal ang tingin sa'yo. Diba? Ang tingin sa'yo, bata na nagkamali at kailangan, hindi ka papakawalan, pero meron ka mga intervention programs, pero hindi ka dadalihin sa ordinaryong kulungan. Bakit? Bata ka number one. Number two, lalo ka pang magiging hardened criminal kasi ang makaka-impluwensya sa'yo during your formative years is actually yung mga regular na criminal na nakandun sa loob. So, ang gagawin sa'yo na trato ng batas is para hindi ka lalo maging hardened criminal, doon ka sa intervention programs. Ibig sabihin ba, wala silang haharapin na proseso? Ibig sabihin ba, hindi na sila, makakawala na sila at pwede sila mamaril ulit? Hindi. They are still under the custody of the state. It's just that iba yung intervention program, no? Every single time ba na pag nakakuha tayo ng 14 years old, 13 years old, bababa na natin hanggang 10? Ang question sa akin is, what are we doing with our children? Hindi ba pag yung mga bata ay nagiging ganito, hindi lang kasalanan ng bata, bagkus kasalanan ng lipunan. Tama. We are failing our students. And we have to take a look at our collective responsibility as a society. Every single time na may namamaril na bata, may nananaksak na bata, may mga batang napapariwara sa kalye, may mga batang nagrarugby, nakikita ka dyan. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang sila ang nagkakamali at hindi lang sila ang nagfe-fail. We are failing as a society. We are failing as our children. So hindi dapat sa akin focus lamang is parusahan na yung mga lintik na yan, di ba? Dapat tingnan natin mag-introspect tayo, ano ang ginagawa natin sa kabataan natin. Na supposedly, sabi ni Jose Rizal, pag-asa natin. Di ba? Ganun ba? Gusto natin ipakulong sila. Gusto natin kawawain sila. Gusto natin parusahan sila. And we don't even acknowledge as a society na meron tayong pananagutan kung bakit sila nagkaganon. Pagtanong ko dino kasi, ang nabanggit mo kanina, no, ipaparusahan. Di ba? May anyo ng pagbabigay ng hustisya. May isang uri ay restorative, di ba? Yung isa ay, retribution ba? Retributive, di ba? Retributive. So, ibig sabihin, naka-angkla ngayon sa Pilipinas ang direksyon ng pagbababa ng criminal liability. Parang nasa retribution, hindi sa rehabilitation at deterrence. Dalawa yan, di ba? Rehabilitation, maraming rehabilitation, retribution, deterrence, di ba? Restoration, doon sa mga pamilya. Para ba lagi tayo doon sa retribution lang? Yung parusa. Pero tandaan natin,
After ba doon, pag pinakulong mo sila, papakainin natin habang buhay. Tapos pagka matanda na sila, hindi sila nakapag-face sa society, hindi nila alam kung paano yung lipunan, sinong bubuhay sa kanila. Kaya nga dapat may restorative time pinag-uusapan dahil maraming mga kriminal na afterwards nagkaroon ng intervention mechanisms, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo po ito, no? Kaya pa rin maging productive members of society, no? And yung huli, paano natin make sure na may deterrence? Tandaan nyo, bata yan, ha? Bata yan. So, ibig sabihin, tingin nyo ba may mensahe sa kanila na, ganyan yung mangyayari, di ba? Hindi automatic yung deterrence sa kanila kasi ibig sabihin, hindi pa nila na-realize yung consequences ng action mo fully, no? So, sa akin, kung ang laging impluwensya ng mga bata ay mga tao sa paligid nila na sinasabi, okay lang ang violence. Okay lang pagpapatayin lahat ng mga yan. Okay lang walang due process, no? Ibig sabihin, no, wala yung deterrent sa kanila dahil ang impluwensya sa kanila ng lipunan is you can resort to violence. To end everyone na merong maling ginagawa, patayin ka agad yan. Ay, may gumawa niyan Saksakin dati, ka agad yan. Correct. Presidente nga ata yun dati. gumawa niyan, diba? So yun yung normalize sa kabataan natin ngayon, na okay lang pagbabaril lahat yung mga yan. Anyway, salot naman yan. So kung ikaw yung bata sa loob ng classroom, tingin mo doon sa isa dahil nabully ka, galit na galit ka, salot yung mga yan kagad eh. So, diba? At yun yung naririnig mo araw-araw na guidance ng lipunan at ng society mo, edi you will resort to violence and you will take it upon yourself to actually make sure na mayari sila, di ba? Yun yung impluensya. So we have to reflect as a society, anong klase ba na impluensya ang binibigay natin sa ating mga kabataan? And I'm more alarmed. Hindi natin sinasabing dapat wala silang any kind of intervention and punishment. Pero, tanda natin, let's take a step back because we're talking about children, we're talking about violence, Correct. and most importantly, every single time na may nagte-take advantage ng mga ganitong sitwasyon politically, we also have to be wary kung totoo bang dalisay at mayumi ang kanilang intensyon o pinupoliticize sila ito for their purposes, for their political purposes. Alala ko yung favorite yan. Huwag na tayo lumayo. Si Senator Robin Hood Padilla, ang favorite nilang example, ginagawa na raw kasangkapan yung mga kabataan ngayon para mang-hold up, gumawa ng krimen. Yun nga yung malinaw na ebidensya na ginawang biktima yung kabataan. Kasi sinasabi nila, malalakas na daw ang loob ng mga kabataan gumawa ng krimen. Na parang bagay, yung mga kabataan ang nag-organize ng mga pagnanakaw at malawakang krimen na ganyan. No? Laging titignan, madaling tignan lagi na biktima lang. Na namatay, na hold up, yung nabaril. Pero kailangan din nating tignan na yung mga kabataan mismo ay naging biktima ng sitwasyon at pagkakataon. Hindi nyo nga pinapayagang manood ng under 18 ng mga R18 na mga palabas, di ba? Ibig sabihin, may pananaw yung lipunan o yung pamahalaan na kailangan nating proteksyonan yung mga kabataan sa mga bagay na magiging maaring makasira sa kanilang paglaki. No? Kasi ganito na lang, if you wanna treat them like regular, all minors just because tandaan natin, yung mga nangyari na ito, scandalous, pero it's still a small percentage of the total crime population. Ibig sabihin, hindi ito nire-representa yung marami. Isolated cases ito. Hindi ito marami, no? Pero kung gusto mo palang tratuhin na parang matanda, pabotohin mo, pagmaniyuhin mo, pag walang R18, di ba? Paglaruin mo na sa kasino. Paglaruin mo sa kasino, pag anuhin mo, inumin mo, padigarilyohin mo, na wala kahit anong guidance. Anyway, that's the natural consequence eh. Ang sinasabi ninyo is, hindi yan bata, tratuhin niya ng parang normal na tao, di pabotohin na natin. Pagmanihuhin na natin. Di ba? But the mere fact na tinitingnan natin na bata sila at marami tayong mga prohibitions, ibig sabihin, in the same manner, pag nagkamali sila, iba rin ang treatment sa kanila. And don't you dare, Senator Robin Hood Padilla, generalize our young. As if lahat sila utak kriminal. As if lahat sila wala ng pag-asa at lahat sila ipakulong. Just because some erring number of our population committed this, doesn't mean na magsasuffer dito lahat ng bata. Lahat ng kabataan natin na para bang tatratuhin natin sila na normal na tao. Hindi yan ang tamang pag-iisip. Just because a few committed these mistakes and hindi lang sila mistake, diba? These crimes doesn't mean na ang magbabayad ay ang lahat ng kabataan ng sambayan ng Pilipino. Yun nga, attorney, tama ka, attorney NC Carlo, to go back to his point na sabi nga, napaka-reactive naman natin sa sitwasyon na to. And I think napopoliticize yung issue. Kasi hindi yung batas ang may kasalanan kung bakit may patayan. Hindi
ang batas ang may kasalanan kung ba't may violence. Yung lipunan nga, we failed as a society. That's why nakapag-result ito into violence, especially to our young. So, ngayon nakikita natin, pinupuntirya nila yung mga original authors and original co-sponsors itong batas na to ng Juvenile Justice and Welfare Act, instead of focusing on the real problem. Why are there violence among our kids? Why are our kids, they feel na may karapatan silang kumuha ng buhay ng kapwa nila kabataan? Again, condolences po to the family. But then, bumalik din tayo din sa original question natin kanina. Ngayon kasi, nililink yung deaths na ito to online games. So, alam naman natin na matagal lang may mga video games, matagal lang may mga online games. Simula pa kami, yung mga, ano ba yan, COD, Counter-Strike, whatever. And ngayon, nalilink siya sa Gorebox, no? Binasa ko talaga yan, no? Ang EPA or American Psychological Association, talagang they are firm in their stand na wala talagang empirical and enough evidence to support na yung paglalaro ng violent video games lead to being violent itself in the long term. Yung pagpapatay mo talaga, pagbabaril mo, pananaksak mo. Pero, sabi nga sa general aggression model, yung paglalaro ng violent games, it leads to short-term aggression, no? In your hormones, in your chemicals, in your body. Pero it doesn't mean na yun yung nagli-lead to your violent behavior. It just means na na-heighten lang kung ano man yung talaga yung personal traits mo. So, kung may na-premeditate na yung bata na gusto niyang saktan yung kanyang kapwa kalaro o kapwa niya estudyante, na-heighten lang yun ang paglalaro niya. Hindi yun yung thought in itself, no? So it means nabuo na yung thought process na yun before playing those games. And nakita nga natin doon sa mga screenshot ng conversation ng mga bata na idol nila, ang isang mamamatay tao, tinatawag nilang Tatay Digong. Si Tatay Digong nga, kesyo ganto, ganyan, ginagawa niya yan nung kabataan pa niya, 'di ba? Parang sabi niya, bago pa siya naging mayor, bago pa siya naging presidente, meron na siyang pinatay na tao. So nakikita ng mga kabataan, yung mga idol nila, ay, ginagawa pala ng idol ko to, gagayahin ko to. Ang tawag namin dyan, Cheska, tama ba? Non-sequitur. It doesn't follow na just because nakikita mo, no? Nakikita mo, naglalaro ka, automatically magiging violente ka na. Sabi mo nga kanina, Carter, pinag-uusapan natin. Ibig sabihin ba kung wizard ako doon sa game, 12 hours, tingin ko wizard na rin ako. Yeah. Diba? It doesn't follow. Pero, hep-hep ha, hep-hep. Pasensya na po sa mga gamers, no? Kailangan rin intindihin natin yung mga lingkod bayan na titingnan itong issue na ito. Huwag po tayo magalit sa kanila, di ba? Para yung kay Risa Hontiveros, ang sabi, nagalit yung ibang nasa gaming community kasi bakit daw pinapasampinan niya or nalungkot siya na hindi pumunta yung CEO ng Gorebox, di ba? Sa akin palagay, that is a normal thing na titingnan lang naman eh. Di ba? Hindi ibig sabihin, wala namang sinabi si Risa Hontiveros, di ba? In particular na yung violent games lead to violence. Yes. But it is their duty nonetheless to take a look at it, no? So sa akin lang, tignan lang natin ito. Huwag tayo masyadong overly defensive. Trabaho yan ng mga lingkod bayan. And in fact, last na, in fact, for the gaming community, this is an opportunity for you to explain to people who are non-gamers like me. No, medyo nag-games naman ako actually, dami kong ano. Pero ngayon, hindi na eh, di ba? The opportunity to explain, di ba? Ano klase yung impluwensya ng gaming? And I see this as an opportunity rather than feeling natin kaagad kalaban lahat nung tumitingin lang dito sa issue na to. Sa akin palagay, hindi. May mga tunay na lingkod bayan who's just taking a look at the issue and we should take it as an opportunity to explain our side. At syempre, hindi naman pwedeng kami lang ang dumadaldal dito. Maaari kayong makisali sa huntahan. Pero pareho yata sila. Wag ko. Mamaya. Nagkakalaiti si Carlo kasi gamer to eh. Okay. Oo nga, pero sa aming pagbabalik, tinan mo, hindi na naman binigyan ng boses sa mga gamers. Dinodominate na naman ng mga non-gamers ng usapan ang gaming. Di ba? Hindi nyo kami nakikita. Talagang puputok ang aming mga butsi.